Honas, Kabanata 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Honas na anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, "Pumunta ka sa Ninive, na isang malaking lunsod, at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Honas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa, at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Honas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. "Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. "Magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Gayon nga ang kanilang ginawa, at nabunot ang pangalan ni Honas. Kaya't siya'y kinausap nila, "Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo?" Sumagot si Honas, "Ako ay isang Hebreo at sumasamba ko kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa." Sinabi ni Honas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig, kaya sinabi nila kay Honas, "Napakalaking kasalanan ang ginawa mo." Lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Honas, "Ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat?" "Ihagis ninyo ko sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan, kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo," sagot niya. Gayunpaman, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, "Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito." Pagkasabi nito, binuhat nila si Honas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Honas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Honas, Kabanata 2. Habang si Honas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito, "Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo, at sinagot ninyo ko mula sa daigdig ng mga patay. Ako'y tumawag sa inyo at dininig ninyo ko. Itinapon ninyo ko sa kalaliman, sa pusod ng karagatan. Nabalot ako ng malakas na agos ng tubig, at malalaking alon ng sa akin ay tumabon. Akala ko'y malayo na ako sa inyo, at hindi ko na kailanman makikitang muli ang banal mong templo. Hinigop ako ng kalaliman hanggang sa tuluyang lumubog. Napuluputan ang aking ulo ng mga halamang dagat. Ako'y bumaba sa paanan ng mga bundok, sa libingan ng mga patay. Ngunit mula rooy, buhay akong iniahon, O Yahweh.
Nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga, naalala ko kayo, Yahweh. Ako'y nanalangin, at mula sa banal ninyong templo, ako'y inyong narinig. Ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi naging tapat sa inyo. Ngunit, aawit ako ng pasasalamat, at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako, O Yahweh, na aking tagapagligtas. Pagkatapos, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. Jonas, Kabanata 3. Muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, "Pumunta ka sa lunsod ng Ninive, at ipahayag mo ang mga ipinapasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lunsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya'y pumasok sa lunsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, "Gugunawi ng Ninive, pagkaraan ng 40 araw." Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono. Naghubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, "Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito ay mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin." Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Jonas, Kabanata 4. Ngunit dahil dito, nalungkot si Jonas, at siya'y nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Ninive. Kaya't siya'y nanalangin, "O Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito, ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan. Kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay." Sumagot si Yahweh, "Anong ikinagagalit mo, Jonas?" Pagkasabi nito, lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lunsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lunsod. Pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbibigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at ito'y natuyo. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakakapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa tindi ng init. Kaya sinabi niya, "Mabuti pang mamatay na ako." Sinabi sa kanya ng Diyos, "Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman?" Sumagot siya, "Opo, nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay." Sinabi ni Yahweh, "Tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag,
at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iyan ay mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 taong hindi alam kung ano ang mabuti o ang masama, bukod pa sa maraming kawan.